Guys, kilala nyo ba si Jethro? Si Jethro ay father-in-law ni Moses. So, nung nagta-travel si na Moses papunta sa Promised Land, nag-visit sa kanya si Jethro and yung family niya, yung dalawa niyang anak and yung wife niya, si Zipporah. Tapos, so nung nag-visit yung father-in-law niya, yung family niya sa kanya, nakipag-meal sila, nakipag-dine sila kina Moses. And nakita ni Jethro yung moment na nagja-judge si Moses sa mga Israelites. So, ang nangyayari, yung mga tao ay nagtatanong kay Moses ng mga dapat gawin or kung may mga conflicts, ganyan. So, nagtatanong sila kay Moses and nakapila sila, ganyan. And then, nakikita ito ni Jethro. Tapos, sabi ni Jethro, "What are you doing?" Sabi naman ni Moses, kasi yung mga tao is humihingi sa akin ng advice. Kapag gusto nilang malaman yung will ni God, or kapag may mga conflicts, sa kanya daw tumatakbo. So, sabi ni Jethro, "What you're doing is wrong, kasi ma-burn out ka dyan. Mapapagod ka yan kasi ang dami-dami nila tapos mag-isa ka lang." Sabi niya, "Listen to me, ganito yung gawin mo. Tuturuan mo sila na kung paano yung tamang way of life, tapos yung mga turo ni God, yung mga gusto ni God. But, kailangan mong mag-appoint ng mga leaders over thousands, over hundreds, over 50s, over 10s, para ma-divide yung task. Kung may mga simpleng bagay lang naman na kayang i-resolve nung mga leaders, so sa kanila na yun, sila na yung bahala. But pag merong mga difficult cases, saka lang sila tumakbo sa'yo. So, yun yung sabi ni Jethro. And ginawa naman siya ni Moses. And of course, successful. Kasi maganda naman talagang siyang idea, diba? So, ano yung takeaway dito? Kapag ikaw ay merong someone na kapag hindi mo alam yung gagawin or kulang ka sa diskarte, maganda na merong isang nagsasabi sa'yo. Merong someone na makakapagbigay sa'yo ng tamang advice. So, it's really beneficial na meron kang tao na makakapagbigay sa'yo ng magandang advice. Gusto ko siyang i-relate sa mga friends mo. Diba? Sabi sa Bible, Proverbs 27:17, iron sharpens iron. So, ibig sabihin kapag, kunyari, yung mga ikaw ang kasama mo is matalino, magiging matalino ka din kasi magkakaroon ng influence. For example, nakita mo siya lagi nag-aaral, so ikaw parang na-inspire ka din, di ba? If for example, yung friend mo naman is, yung barkada mo is mahilig mambully, hindi mo manonotice, ganun ka na din. So, di ba? Iron sharpens iron. And also, sa Proverbs 16:26, the righteous chooses her friends carefully. Kasi nga, you are who you hang out with. Diba? Pero hindi ko nilalahat ha. But, most of the time, ito yung nangyayari. Tignan mo, pag gossipers yung mga kasama mo, ikaw magiging gossiper ka na din. Kasi hindi mo naman matatakpan yung tenga mo. Diba? So, ang mangyayari is magiging informed ka. Tapos, baka mamaya hindi mo ma-tame yung tongue mo. Tapos, masabi mo din sa iba. So, diba? Madaming possibilities. Mas malaki yung chance na maging katulad ka ng mga kasama mo. So, you have to choose your friends. But don't get me wrong, hindi ko sinasabi na kapag bad na person is i-hate mo or wag mong kaibiganin, iwasan mo. Sinasabi ko is, kung kaya mo
kaya mo siya na parang straighten out, go for it. Ito napanood ko siya sa isang Christian podcast sa Girls Gone Bible ata. Sabi niya, if you are stronger daw doon sa kasama mo na hindi mabuti, okay lang. Kasi kaya mo silang sawayin or kaya mong i-restrain yung sarili mo. But, kung hindi mo naman kaya, you walk away. And tama naman, diba? So, kung ikaw is hindi ganun ka-strong sa mga temptations, huwag ka nang sumama dun sa mga taong hindi mo kayang baliin. Kasi baka ikaw maging ganun din. So, iwas ka na lang. Diba? But, when the time comes na kaya mo na alam mong strong ka and hindi ka napapa-influence sa mga bad persons or sa mga not so good persons, then, okay lang na makisama ka sa kanila para ikaw yung sabi sa kanila, hindi tama yung ginagawa mo at hindi kanila mai-influensyahan. Yung ikaw yung mag-i-influence sa kanila. Diba?